Nagsisimula ang pelikula kay Captain McVay na nakasakay sa isang barkong pandigma at nag-uutos sa kanyang mga tripulante na makipaglaban sa sasakyang panghimpapawid ng kaaway. Habang inilulunsad nila ang kanilang pag-atake, itinaas ni Commander Cavanagh ang alarm warning ng isang paparating na eroplanong kamikaze. Kasunod nito, tumawag si McVay para iulat ang pinsala habang ang kanyang mga tripulante ay nahihirapang patayin ang apoy sa kanilang barko. Sa ibang lugar, si Captain Ryan ay abala sa panunood ng video na naglalarawan ng pagkawasak sa Pearl Harbor. Kinikilala niya ang kanilang mga unang kabiguan ngunit ipinagmamalaki ang kanilang tagumpay sa wakas. Pinupuri niya ang katapangan ni Captain McVay, lalo na sa matinding labanan na hinaharap nila. Si Jean-Pierre, isang lalaking pinahihirapan ng kawalan ng katiyakan, ay nagtanong kay Ryan tungkol sa pagtatapos ng digmaan. Inihayag ni Ryan na habang ang mga pagsalakay sa lupa ay magpapahaba sa labanan, ang Amerika, sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Truman, ay nagnanais na dalhin ang digmaan sa isang mabilis na konklusyon. Ang paghahayag na ito ay nagpapadala ng lamig sa gulugod ng kasama ni Jean-Pierre na natatakot na si Ryan ay nagpapahiwatig na gumamit ng atomic bomb. Kinumpirma ni Ryan ang mga takot na ito, na nagsasaad ng kanyang intensyon na ihulog ang bomba sa Hiroshima, na nagtatarget sa mga tauhan ng militar. Gayunpaman, ang isang hukom na naruroon ay nagpapahayag ng pag-aalala tungkol sa potensyal na pagkawala ng mga inosenteng buhay. Isang lalaki ang humaharang, nagtatanong kung ang bomba ay makakarating sa Japan. Iminungkahi ni Ryan na gamitin ang pinakamabilis na barkong magagamit para makarating sa Philippine Sea. Sa kabila ng mga likas na panganib, nagpasya si Ryan na ipadala si McVay at ang kanyang mga tripulante sa Philippine Sea nang walang anumang proteksyon. Samantala, si McVay, sa isang sandali ng pagmumuni-muni, ay nagmumuni-muni sa magkaibang mga saloobin ng mga sundalong Amerikano at Hapon. Naniniwala siya na habang ang mga Amerikano ay naghahangad na matapos ang kanilang tungkulin at makauwi, ang mga Hapon ay handa na magbuwis ng kanilang buhay para sa kanilang bansa. Naalala niya ang eroplanong kamikaze na bumangga sa kanilang barko at nanalangin para sa patnubay ng Diyos. Sa Napa Valley, ipinakilala ni Brian Bames Mezaka ang kanyang kaibigan na si Mike De Antonio kay Judge Basor. Sa halip na mag-alok ng libangan, dinala ng hukom si De Antonio sa parlor upang makipagkita sa ilang kababaihan. Tinanong ng hukom si Bamo tungkol sa plano ng kanilang mga tripulante na salakayin ang Japan. Pagkatapos ay ipinakilala ng hukom si Bames sa kanyang mga kasama sa negosyo, na may matinding interes sa paparating na pag-atake. Natagpuan ni De Antonio ang kanyang sarili na hinahangaan si Clara, ang kaibigan ni Bame noong bata pa. Gayunpaman, nawasak ang puso ni Bame nang makita niyang magkasamang sumasayaw sina De Antonio at Clara matapos makilala ang mga business partners ng judge. Nagmamadaling lumabas si Bamo palabas ng silid na puno ng palakpakan para sa nagsasayaw na magkasintahan. Samantala, tinatalakay ni McVay ang isang nangungunang lihim na misyon kasama si Admiral Parnell. Pinili ni Pangulong Truman si McVay upang manguna sa isang napaka-classified na misyon sa Philippine Sea. Ang barko ni McVay ay magdadala ng mahahalagang kargamento at hihinto lamang ito sa Pearl Harbor upang mag-refuel. Gayunpaman, nakatanggap si McVay ng mensahe mula sa Pangulo na nagsasaad na wala silang escort para sa misyon dahil sa likas na lihim nito. Malinaw na si McVay ay nagsisimula sa isang mapanganib na misyon upang iligtas ang mga buhay ng Amerikano. Binigyan ng Admiral si McVay ng isang liham na maaari lamang niyang buksan sa susunod na araw pagkatapos nilang timbangin ang anchor. Ibinunyag ng liham na ang Pangulo ng Estados Unidos ang magkokontrol sa barko. Nang maglaon, tinalakay ni De Antonio ang pagbili ng engagement ring para kay Clara kasama si Bamo. Ipinahayag ni Bamo ang kanyang pag-aalala dahil 3 buwan pa lang nakilala ni De Antonio si Clara. Kinuwestiyon ni Bamo ang plano ni De Antonio na mag-propose sa harap ni Judge Bazemore, ang ama ni Clara. Sa kabila ng reserbasyon ni Bamo, desidido si De Antonio na gawin ito. Gayunpaman, nabigo si Clara na ipaalam sa kanyang ama ang tungkol sa relasyon nila ni De Antonio. Ito ay humantong sa isang pagtatalo sa pagitan ni De Antonio at ng judge na nagre-resulta sa kahihiyan ni De Antonio sa kanyang sarili. Samantala, pinutol ni Mike ang argumento upang ipaalam kay De Antonio ang tungkol sa isang away na nagaganap sa pagitan ng dalawang tripulante sa eskinita. Sa laban, ang iba pang mga tripulante ay nagpupustahan habang si De Antonio ay sinusuntok ang kanyang kasamahan.
Dahil dito, nawala ang engagement ring ni De Antonio, at nakita ito ng isa sa mga crew na si Alvin sa lupa at ninakaw ito. Natapos ang away nang tawagin sila ng isa pang tripulante pabalik sa barko. Bago umalis para sa paglalakbay, ipinagtapat ni Clara ang kanyang pagmamahal kay De Antonio at ibinunyag na inaasahan niya ang kanilang unang anak. Sa kasamaang palad, nawala ng pagkakataon si De Antonio na mag-propose kay Clara dahil sa pagkawala ng singsing. Kinabukasan, tinipon ni McVeigh ang mga tripulante, kasama sina Bama at De Antonio, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang kapitan. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng pagtutulungan bilang isang pangkat upang makaligtas sa misyon. Ang barko ay maglalakbay patungo sa Philippine Sea, at sinasalamin ni McVeigh ang mga hamon na kanilang haharapin. Kung walang escort para tuklasin at sirain ang mga submarino ng kaaway, dapat silang maging mapagbantay at handang ipagtanggol ang kanilang sarili kung kinakailangan. Si McVeigh ay nagsimulang maghatid ng mga bahagi ng atomic bomb sa Hiroshima dahil alam nilang wala silang proteksyon. Sa panahon ng paglalakbay sa barko, ipinaalam ni Teniente Stish kay McVeigh ang tungkol sa mga protocol ng zigzagang habang nagpapaputok. Gayunpaman, si McVeigh ay nagpahayag ng kawalang kasiyahan, sa paniniwalang hindi ito magiging epektibo laban sa mga Japanese suicide torpedo na kilala bilang Kens. Ipinaliwanag ni Commander Cavanaugh kay Stish na ang Kens ay parang mga kamikaze na eroplano sa ilalim ng dagat at napakabilis nila para sirain ang barko ni McVeigh. Nang maglaon, inutusan ni McVeigh ang kanyang mga tauhan na ihanda ang kanilang mga sandata habang naghahanda din ang Japanese Imperial Navy para sa labanan. Sa kabutihang palad, ang mga Hapones ay umalis pagkatapos subukan ang kanilang bomba sa dagat. Nang gabing iyon, matagumpay na nakarating si McVeigh at ang mga tripulante sa Philippine Sea nang mabilis at walang nasawi. Inutusan ni McVeigh ang kanyang koponan na maghanda para sa pag-drop off ng kargamento, na hindi alam ang matinding epekto nito sa digmaan. Habang naghihintay sila, ang mga tripulante, kasama si McVeigh, ay nagmamasid sa paghahatid ng kargamento na patungo sa Leyte. Gayunpaman, nang humiling si McVeigh ng isang escort para sa kanilang paglalakbay pabalik, tinanggihan ng tenyente ang kanyang kahilingan. Nang walang ibang opsyon, nagpapatuloy si McVeigh ng walang proteksyon para sa kanilang barko. Samantala, si Bama ay kinausap ni Lindy tungkol sa mga shark sa karagatan, ngunit tumanggi siyang makisali sa talakayan. Kasabay nito, nagpapatrol si McVeigh sa Philippine Sea kasama ang iba pang mga kapitan. Sa kalagitnaan ng gabi, namataan ng mga nagpapatrulyang Hapones ang kanilang barko mula sa malayo, na mabilis na inalerto ang kanilang kapitan na si Nakaday. Sa pagmamadali, inutusan ni Nakaday si Hashimoto na ihanda ang Kaitan underwater suicide torpedoes. Bilang resulta, ang walang escort na barko ni McVeigh ay natamaan ng Imperial Japanese Navy submarine I-58. Lumubog ang barko at sa kasamaang palad, karamihan sa mga tripulante ay namamatay, nasunog sa loob ng barko o nalunod sa dagat. Samantala, pinangangasiwaan ni McVeigh ang mga pagsisikap ng radio operator team na magkaroon ng kontak at humingi ng rescue. Sa kabutihang palad, natanggap ng US Navy sa Leyte ang emergency call. Gayunpaman, dahil sa hindi malinaw na impormasyon tungkol sa USS Indianapolis, nag-aalangan ang kapitan na magpadala ng tulong hanggang sa makumpirma nila ang posisyon ng barko, na pinaghihinalaan na maaaring ito ay isang bitag. Naiwan si McVeigh na walang pagpipilian kundi utusan ang mga tripulante, kabilang si Commander Cavanaugh, na tumalon sa tubig at lumangoy palayo sa lumulubog na barko habang nagsisimula itong masira. Binalaan niya sila na iwasan ang langis habang nananatili siya sa kubyerta na naghahanap ng higit pang mga mandaragat. Biglang sumabog ang barko, dahilan para mahulog si McVeigh sa dagat. Ang USS Indianapolis sa kalaunan ay lumubog, na iniwan si McVeigh at ang karamihan sa mga tripulante na mapadpad sa karagatan, na walang kamalayan na ang mga pating ay umiikot sa kanila. Nakahanap si McVeigh ng lifeboat at sumakay dito kung saan nakita niya si Paul na lumulutang sa tubig. Ang aming kwento ay tumatagal ng isang kakilakilabot na pagliko habang ang bilang ng mga tripulante ay bumababa dahil kinakain sila ng mga pating ng paisa-isa. Si Bama ay pinagmumultuhan ng takot na ang Japanese Navy ay nagkukubli pa rin, na handang ihatid ang huling bomba. Gayunpaman, nag-aalok si Commander Cavanaugh ng isang kislap ng pag-asa, na tinitiyak sa mga tripulante na mapapansin ang kanilang kawalan at darating ang kaligtasan. Sa gitna ng kaguluhang ito, nilapitan ni McVeigh si Campbell, na halos hindi na gumagalaw sa kanyang balsa dahil sa matinding pinsala sa binti.
Si McVeigh ay nagbibigay ng morphine upang maibsan ang kanyang sakit nang makita ang eroplano ni Tenyente Adrian Mark sa itaas. Sa isang desperado na sugal para sa kanilang buhay, si McVeigh ay nagpaputok sa kalangitan habang ang mga tripulante ay sumisigaw ng malakas. Sa kasamaang palad, ang kanilang mga pagsisikap ay hindi napapansin ni Tenyente Adrian. Na-stranded sa dagat sa loob ng ilang araw, ang paghihintay ng mga tripulante para mailigtas ay naantala ng isang biglaang pag-atake ng pating. Sa isang estado ng takot, si Theodore ay lumangoy patungo sa balsa ni McVeigh, na nagpapaalam sa kanya ng isang mas malaking grupo ng mga nakaligtas. Iniwan sina Campbell at Theodore, sumama si McVeigh sa iba pang mga tripulante sa balsa. Nakalulungkot, ilang mga tripulante ang nabiktima ng mga pating o namatay sa pagkahilo sa dagat at mga nahawa ang sugat mula sa pagsabog ng barko. Sa paglipas ng 3 malagim na araw, si McVeigh at ang kanyang mga tauhan ay nagtitiis sa gutom at walang magawang nanonood habang ang kanilang mga kasamahan ay nanghihina at namamatay. Si Standish na nadala sa guni-guni, ay naniniwala na nakakita siya ng isang isla at hinihimok ang mga tripulante na samahan siya para mabuhay. Iniwan niya si Waxman na namamahala sa mga nasugatan. Nakakalungkot, si Standish at ang 3 tripulante na kasama niya ay naglaho. Samantala, si De Antonio ay nagtamo ng matinding pinsala sa binti mula sa pag-atake ng pating sa gabi. Dahil sa pag-iisip niya kay Clara, nakiusap siya kay Bamen na alagaan siya kung hindi siya makaligtas hanggang sa dumating ang rescue. Sinubukan ni Bamen na magbigay ng katiyakan, ngunit nang ipikit ni De Antonio ang kanyang mga mata sa huling pagkakataon, napaiyak si Bamo. Sa ika-5 araw ng kanilang pagsubok, sa wakas ay nakita ng isang piloto ang mga nakaligtas na tripulante sa dagat na hinugot ng langis na inilabas sa tubig ng Japanese Imperial Navy. Nagradyo sila sa militar ng US na nag-uulat na mayroong mahigit na 100 na lalaki sa tubig. Si Teniente Chuck ang namamahala sa radyo at nagrally sa kanyang mga tauhan upang tipunin ang lahat ng magagamit na tubig, pagkain, at mga medikal na supply para sa mga nakaligtas. Sa kabila ng kakulangan ng gasolina, nagpasya si Teniente Adrian, ang piloto, na iligtas ang mga tripulante ng mag-isa. Ipinahayag ni McVeigh ang kanyang pasasalamat kay Teniente Adrian sa paglapag sa dagat at inutusan siyang unahin ang pagliligtas sa kanyang mga tauhan bago ang kanyang sarili. Nakipag-ugnayan si Teniente Adrian sa base ng US upang ayusin ang isang barko para sa mga nakaligtas bago sila muling atakehin ng mga pating. Nakalulungkot, 317 lamang sa 879 na tripulante ang nakaligtas sa sakuna. Bilang tugon, si Teniente Carroll ng US Navy ay naghahanap ng isang scapegoat para sa kanilang kapabayaan, na sinusubukang manipulahin ang balita upang malimutan ang insidente at maling pag-angkin na ang Japanese Navy ay sumuko. Ang paghahayag ng paglubog ng USS Indianapolis ay tinanggal. Binibigyang diin ni Carroll ang pangangailangang tumuon sa positibong balita upang ilihis ang atensyon mula sa insidente, sa paghihinalin na maaaring sumunod ang isang pagsisiyasat. Samantala, ibinalik ni Alvin ang engagement ring kay Bames sa ospital, inamin na natagpuan niya ito sa gutter 2 linggo na ang nakalipas. Humingi ng paumanhin si Alvin sa kanyang unang plano na isangla ito para makabayad ng mga utang. Sa kalaunan, ligtas na nakauwi ang mga nakaligtas na tripulante. Ipinagtapat ni Bama ang kanyang pagmamahal kay Clara at ginamit niya ang engagement ring ni De Antonio, na nangakong palalakihin ang kanyang anak kahit na hindi nito suklian ang nararamdaman nito. Tinanggap ni Clara ang kanyang proposal. Gayunpaman, isang US Navy captain ang bumisita kay McVeigh, na ipinaalam sa kanya na ang Navy ay nagplano na mag-court-martial at mahatulan siya, na epektibong ikukulong siya sa silid. Inihayag ng kapitan na bago lumubog ang USS Indianapolis, ang USS Underhill ay dumanas ng katulad na kapalaran, ngunit itinago ng Navy ang katotohanan mula sa media. Bilang resulta, nahaharap si McVeigh sa pagsubok sa Washington sa mga darating na araw. Ang pelikula ay nagtatapos kay Captain McVeigh na hindi nahatulan ng guilty sa korte at ang dating IGN submarine Captain Hashimoto ay humarap sa korte upang tumstigo. Noong una ay plano ni Hashimoto na patayin si McVeigh ngunit nabigo. Sa halip na ipagpatuloy ang plano, humarap si Hashimoto sa korte at tinutulungan si McVeigh sa pamamagitan ng pagbibigay ng napakaraming ebidensya para suportahan ang kanyang kaso. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Hashimoto na napagtanto niyang kailangan nilang patawarin ang isa't isa bilang mga dating kalaban at patawarin ang kanilang sarili bilang mga lalaki.
Isang araw, gayunpaman, pinili ni McVeigh na tapusin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbaril sa sarili gamit ang sarili niyang baril. Ginawa niya ito dahil nakonsensya siya sa mga tawag sa telepono at email mula sa mga pamilya at kamag-anak ng mga namatay na miyembro ng crew. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.